Totoo naman na talagang mahusay tayo. Totoo yun. Pero hindi ba, kung mahal mo talaga yung OFW, lalo mo siyang gagawing mahusay. Hindi nila naiintindihan na pagka namatayan ka, kailangan ka tumigil ng trabaho, nag-birthday ka, o hindi nila naiintindihan yon. Kasi puro lang tayo, we are glorifying this concept of discarded too much. Our obligation is to elevate yung husay ng Pilipino for the longest time. Sino ba ang umasenso sa malaking sahod? Hindi naman eh. O ano ang gagawin mo dyan sa sahod mo? Doon ka umaasenso. Tama. Joby Vargas. Ito layang. Hanggang pag-uwi mo rito, ano layang ka namin? Kasi pero wala nga akong i-hold ko. Okay, so mayroon ko ng schedule. Sakit na yan. Oo nga. Oh, ito may director. Dati yung pinahuhula ako dyan, puro love life ko eh. Hindi na iba na. Parang, I'm sorry. Kami man. Okay lang, working guest naman. Working guest. Hello everyone, this is Joby Vargas, the #1 celebrity psychic in the Philippines. Tatawa si Emily. Hello everyone, this is Joby Vargas, the #1 psychic in the Philippines. Soon the world, the next is the universe. Meron ho tayong isang guest, talaga namang isang masipag, isang artista, at isa ho siya ngayong public official. Public servant. Yes, pakilala natin sa ating special anniversary episode, the one and only Arnel Ignacio. Hello. I'm applauding Joby kasi talagang basta sinabi na niya siya ang #1. So ano pa gagawin? Siyempre sasang-ayunan ko na. Happy anniversary din. Thank you. Ilang taon ko na kaibigan to eh. Nagulat talaga ako. Si Joby talagang laging each time I get to meet her, lagi merong pasabog. At ito pinakamalaki yung pasabog. May production stuff siya. The one and only psychic in the world, palagay ko, na nagre-remote. Merong kasamang sociologist. This is going to be a very interesting experience. Arnel, ikaw, anong vision mo naman sa OWA? Ito, maraming nasa-shock dun sa sinasabi ko. Sana ka ako, I would like to see the day when you will have no need for OWA. Okay. Diba? Kasi pagka hindi mo na kami kailangan, ibig sabihin, okay ka. And I'd like to see OWA to be the global authority when it comes to taking care of migrant workers. Siguro para sa viewers natin, ano nga ba yung OWA? Ang OWA kasi, as the Overseas Workers Welfare Administration, ang function ng OWA alagaan ng ating OFWs. Yung narrative ng pag-aalaga, ang lagi na lang natin nakwento yung trahedya, nabugbog, gano'n. Puro paulit-ulit nating kwento yan. It's so unfortunate that we have defined the OFW industry sa ganitong pananaw, which is not true. Ibig sabihin, napakaraming plano pala ng OWA sa mga OFW. Pwede mo bang ma-mention yung mga program? Like, kagaya ngayon, ang mga programa natin, all in support of OFWs na, for lack of a better term, nag-fail sa kanyang journey. Ngayon, binubuksan na natin yan sa ano ba ang ating gagawin suporta doon naman sa okay siya. Binibigyan na natin ng mas malaking parangal yung mga pamilya o OFWs na umasenso. Meron kami nung MOFIA. Ito matagal na to, pero ngayon we're really drumming it up that more people should know about this, that OWA binibigyan ng parangal mga most outstanding ng mga OFWs. In fact, we're very thankful to President Bongbong Marcos dahil grinace niya pa yung occasion namin. Yung mga pamilya ng OFW, pinupuntahan niya. And then itong mga awards na ito, na nagkakaroon na ng awareness. So yun ang gusto kong mangyari. Ano ba nagkaiba ng POEA and OWA? Ang POEA na subsume na ng DMW, nandun sila sa policies, ng deployment. Nandiyan sila sa mga documentation. Pag-alis. Yung mga alis. Sa kanila yung mga legal na bagay. Dito, pagka ng problema, kami ang sasapo. Kagaya sa abroad na OWA na yan. Pagka kung ano man ang mangyari sa dyan,
nakasagot ang OWA. And by the way, DMW is Department of Migrant Workers. yun yung mother organization. Oo. Doon kami naka-attach. We're an attached agency of the DMW. Although, ang OWA, mayroon sarili Republic Act which created us at kami ay expected to function kung ano yung aming mandate. Kasi nung araw, part siya ng DOL. Tapos, Naka-attach siya sa DOL. Ngayon, naka-attach kami sa Department Department of Migrant Workers. Ang OWA, mayroong 17 offices all over the country, 34 offices all over the world. So, ang ginagawa niyan, doon sa mga bansa naman na hindi naman sila problema, marami tayong mga training programs. Kumbaga, tayo ang kanilang kasama pagka sila ay nasa ibang bansa. As administrators of OWA, o administrator of OWA, anong may pagmamalaki mo, sir, na achievement so far? Ang una kasi nakita ko dito, kailangan ko i-repair yung way of thinking ng mga tao sa OWA. What I discovered, ang tayo magagaling dito eh. Okay. Bakit ako nakakasiguro doon? They've been honed by years and years of experience pagdating sa handling ng welfare. So, para tong mahusay na makina na kulang lang sa langis at kulang sa upgrading, yung moral nila, inayos natin and ginising natin sila na you're performing a very important role pagdating dito sa pag-address ng OFW concerns at mahusay kayo. Mahusay kayo. So, una, environment nila ng pinagtatrabahuhan, inayos natin. Palagi ko kasi ang kinulang dito, pinasusunod lang natin yung tao eh. Pero ako kasi galing sa private sector, sanay ako na mag-modify ng behavior by changing their environment and keeping their spirits up para lalo silang magtrabaho na mahusay. Like, kung nakikita nyo, yung building ng OWA, mas mukha na may buhay ngayon. Dati nakiki-office lang. Oo, tsaka yung papasok ka. Nagulat nga ako yung sarili na palaking building. Oo, nakikita mong ganyan-ganyan. And we're building another. We're building another. Much bigger than this. Malapit sa airport. Kasi ang goal ko lang naman, bubilis. Kasi ang public service na mabagal, diyan nabubuisit yung mga tao. Sir Arnelli, may plano rin ba ang OWA na mabago ang antas ng mga OFW? Ibig sabihin yung matanggal ang term natin na katulong ng... Again, inaalis ko yung mga drama-drama masyado. Kasi nga, pagka masyado mong niro-romanticize yung misery, pumapangit eh. Gustong-gusto natin nagpapaiyak. Bakit mo siya paiiyakin? Bakit mo siya i-remind na malungkot ang buhay niya at mahirap? Di ba? I mean, alam na natin yun eh. So, alisin na natin sila doon sa kakapaalala natin na gano'n na sitwasyon. What we should do is to motivate them, be proud that you're working. You're an ambassador of the country. In fact, I'm very excited because we'll be meeting with the DOT. I've been talking to some officers, officials ng DOT. Maganda yung kapartner kami. Kasi, ang pagpo-promote mo, kung natitrain yung mabuti, yung ating mga OFWs na lumilipad, meron kang spokesperson. Diba? Kasi our OFWs, would you believe, are position very strategically sa mga position, sa mga people in power, in corridors of power in other countries. They're very, very influential. Diba? Gano'n nakarami ang migrant workers natin so far? Nasa 16 million tayo all over the world. No? Pero sa 16 million nun, ilan ang talagang mga problemang hinaharap ng You'll be OWA? surprised ang late na percentage yan. Itong lahat ng mga nangyayari na nababalitaan natin lagi, it's less than sa percentage ng 16 million na yun. Less than 5% yata. Pero ito yung minsan nakakapagod sa'yo, kasi di ba? Kasi una, hindi mo naman pwedeng baliwalain. Kasi whether it's a small number or not, tao rin yun. No? Ang pinakikiusap ko nga lang, total naman, the OWA, DMW, and DFA were functioning very, very well. And hindi naman tumitigil sa improvement. Huwag yun ang hina-highlight. Kasi, hindi naman, masasaktan tayo pag pinag-usapan tayo ng mga kayo yung mga katulong, kayo yung mababang. Sino ba nag-a-advertise doon? Tayo rin. Diba? So sinasabi mo to improve, to enhance. Kailangan ba ng budget pa ng OWA?
Hindi, we are very financially capable of handling this and flexing our financial muscles when it comes to addressing these concerns. Ang mas challenging dito, kung mapapayagan ka na gastusin yung pera mo for mga makabagong ideya. Programa. Oo, kasi alam mo naman, expand yung scholarship or migrant. yan, kaya natin yan. Yan, yung scholarship, kaya natin yan. Kasi ang pinagagalingan naman yan, yung contributions ng OFW sa ating OWA Fund. Pero when it comes to like ngayon, nag-iba na ang buong landscape on how to communicate. Importante ang social media. And hindi naman libre yan. You have to spend para mag-expand ang reach ng iyong social media platforms. Mga billboards, kailangan mo yan. At kailangan mo lagi, umi-eksena ka araw-araw. You have to inculcate your ideas hanggang sila ay ma-impluensya. Now, that will take a lot of funds. We should understand that very well. A campaign is not done ng isang araw lang. Diba? Ang kampanya, inaabot siya ng 1 taon, 2 taon, na paulit-ulit mong ginagawa. May phase 1, may phase 2, may phase 3. Because that's just how it's done. Pero yun nga, ang una kasi natin kailangan i-address muna yung mindset eh. Yung mindset eh. Tapos, nurses natin are very well-loved all over the world. May agriculture pa rin yata tayo, no? Oh, I mean, alam mo, kahit saan ka pumunta, kahit saan, nandun ang Filipino, and isa tayo sa pinaka nire-respeto pagdating sa ating work ethics, no? Kasi hindi nga tayo mahilig magtitingin sa relos kung overtime na o ano, hindi tayo ganun eh. And meron tayong malasakit pag nagtatrabaho, which no other nationality can duplicate. Wala sila nun eh, tayo lang ang meron yung malasakit na yan. Ngayon kasi, kulang ng trabaho dito, ganyan. So, may malaking industry sa labas and pwedeng magkaroon ng employment. So, ito yung ngayon yung nasa. Hindi naman necessarily kailangan maawa ka sa sarili mo eh. Bakit ka ba lagi na lang, ang narrative natin, nakakaawa siya? Pwede nga sinasaluduhan mo siya, di ba? It's all the same thing. Ang bala ko nga kasi, makapagtayo ng academy. Dapat itong, ang pinanggagalingan ng pinakamalaki nating problema ay yung sektor ng HSW, the household service workers. Now, why is this happening? Kasi nga, nagpapadala ka lang. Ngayon, pinapadala mo siya sa isang lugar na hindi na Pilipinas. So, ang kanyang mindset, kailangan nakatono doon. Diba? For you to really understand how it is to live in another country, especially if you're going to the Middle East, una, hindi mo na sa naiintindihan yung kultura. You have to appreciate it. And you have to live your life as if na ikaw din ay Arab. Otherwise, hindi ka makaka-acclimate sa ano eh. Oo eh. Ang tingin mo tuloy sa ginagawa nila sa'yo, violation. But then, ikaw ang ano eh, hindi kayo nakasabay sa frequency nila eh. Tingnan mo sa sea-base, hindi masyadong malaki problema. Why? Because people who are professionals are running it. Diba? They have a corporate structure. Yung mga, mas maano sila. Yun ang matagal ko nang sinasabi dito. Sa land base, you have to build, agencies should be built with a corporate structure and mindset. Hindi pwede para kang mom and pop operations. Dapat pa lang yung nagpapadala sa'yo, parang OWA na yan eh. Kasi siya na dapat nagbabantay sa'yo eh. Ang OWA parang lifesaver lang ito dapat eh. How do we guard yung yan, pinapadalang deployment? Yung mga agency, di ba? Accredited ba yun? Sa POE, naka-accredit, no? Oo, naka-accredited sila. So, sila. how do we guard them na they take care of our workers then? Yun nga ang challenge yan. Common sense lang eh. Sino ba yung nagpadala? Yung nagpadala ba okay? Kung hindi maayos yung nagpadala, talaga hindi magiging okay yan. Kung dumampot ka lang dito, nakakuha ka ng job, sige, padala mo na. Talagang magkakaproblema ka. And that's So, ang problem na sa agencies. Diba? Pero nga kasi, human trafficking yan. Hindi naman actually human trafficking because they're accredited. Okay. Kaya lang, you have to set a standard high enough for them to respond properly and efficiently and adequately kapag yung pinadala mo doon ay nagka-problema. Ngayon, ano ba yung mga pamamaraan para makaiwas ka dyan? Yung bang pinadadala mo, akma siya doon sa lugar kung saan siya pupunta. O, hindi ba, doon pala napaka-common sensical na question, handa ba siya? Saan mo ba siya nakilala? O nakita mo kunyari sa General Santos, ay ito masipag, Muslim. Pinadala mo na. Noong araw it work, pero ngayon hindi. Hindi ba? Hindi ba? Tapos tatambakan mo siya ngayon, habang nandun siya, tatambakan mo na isang katutang na makikita sa social media na siyempre lalo niyang namimiss yung umuwi.
Vice versa rin eh. Kasi minsan yung Pilipino rin itself, yung gusto-gusto niyang puntang bansa eh. Parang gusto niyang balik-balikan yun eh. You have to define ano yung gustong-gusto. Kasi mayroong gustong-gusto, ay, magandang pumunta. Pero yung seryoso kong magtatrabaho, this is entirely a different ball game kung nasa ibang bansa ka na. Unang-una, iba na ang kausap mo, iba na lingwahe, iba pagkain, iba ang climate, iba lahat. Ang nakakahinayang, lamang na lamang tayo sa kanila in all counts. Ba, unfortunately, nauubusan tayo. English language. Hindi na tayo number 1 dyan. Hindi na. Sino ngayon ang number 1? Ay, naku, mas marami na yata ang Indians. Indonesia and ano. Kasi nga, ang approach natin lagi magdrama eh. Drama. Meron ka mga technical na mga bagay-bagay na kailangan mong i-address. Una, sagutin na yung tanong, ready ba siya talagang lumipad? Ang ready lumipad, hindi lang yung kinausap mo, seminar mo na isang araw. Physically, kailangan ready siya. Paano pagka nag-Ramadan? Pag nag-Ramadan, magluluto ka ng buong maghapon, magsisilbi ka, mga alas 6 ng gabi, tapos matatapos na siguro, baka alas 2 sa umaga. Ang dami mo naman lulutuin. So, physically, ready ka ba? Negosyong problema to eh. Di ba? May produkto ka. Ayan ang produkto mo. Ngayon itong produkto kong to, okay ba to sa'yo? Kung kukunin mo. Binigay ko sa'yo, binenta ko, hindi sumusulat. Di ba? Di ba magagalit ka sa akin? Kasi binayaran mo na to eh. Oo. Diba? Ngayon, yung parte na yun kasi, seryoso at kailangan mag-invest tayo dyan. Totoo naman na talagang mahusay tayo. Totoo yun. Pero hindi ba, kung mahal mo talaga yung OFW, lalo mo siyang gagawing mahusay. Mag-i-invest ka na pag-aralin mo siya. Diba? That's why I was communicating with the Department of Tourism. So, you have a program, Be My Guest. Ang pinakamahusay mo kaparte dyan kami. Yung OFW, pag yan na magkwento na maganda ang Pilipinas, uuwi yan. You talk to the Japanese. Ang mga Hapon, hindi nila naiintindihan ang nag-a-absent sa trabaho. Hindi nila naiintindihan na pagka namatayan ka, kailangan ka tumigil ng trabaho. Nag-birthday ka. Cultural yan. Hindi nila naiintindihan yon. Kaya nga sila mayroon ng karoshi yata ang tawag doon. Yung namamatay habang nagtatrabaho. No, eto ko ngayon. Ang sasabihin mo sa kanila, may sakit ang anak ko, o kaya birthday ko, I need to, I cannot go to work today. Hindi na iniintindihan ng Hapon yun. So ikaw ngayon, again, that's why I keep on going back to these egocentric ways of our thinking. Sasabihin mo, masama ugali ng Hapon. Hindi niya naiintindihan yung pananaw mo. Dahil hindi sila lumaki ng ganon. Kagaya nung, di ba, mahilig tayo nung verbal mo sasabihin, magbabakasyon ako Sa Hapon, hindi pwede yun eh. Isusulat mo yun kasi isang bagay siya na technical. That's just how they are. Pumunta ka ng Europe o Germany. Ganyan. Ang Germans, paano ba magsalita? Ganyan lang ang buka. Diba? Nagsasalita siya, yung tono niya. Less emotion. Oo. Tayo, suplado naman yan. Wala naman siyang ginagawa sa iyo. Trabaho ng German, walang emotion sila. Pero ibig sabihin, ang dami pa pala natin dapat baguhin pa. Dito pala sa napaka-basic na sinasabi ko eh. Kasi puro lang tayo, we are glorifying this concept of discarte too much. Hindi na dapat yun. Oo mahusay tayo sa discarte, no doubt about that. Our obligation is to elevate yung husay ng Pilipino. Isa pang punto, masyado na tayo ng baby. Ang Pilipino gumagaling kapag may konti bang challenge and pressure. No? Yung ba tamang timpla lang? Diyan lumalabas ang galing natin eh. For example, mayroong programa ang Germany ngayon na sila na magpapaaral, kukunin ka, titrain ka, i-house ka, bigyan ka allowance. Gusto natin, lakihan ng allowance. Yung Pilipino, alam mo naman, pag tinodo mo, upo na lang. Diba? Pero kung binigyan mo yan ng konti ko lang, didiskarte yan. Doon lumilitaw ang galing niya. Mayroon isang OFW, ako hindi makakalimutan. Si Mirna Padilla na nasa Davao na. She a household service worker in Hong Kong. Nakulit siya doon sa kanyang bossing na bili siya ng laptop. Yung boss niya mayaman na English. What did you do with the laptop? Yeah. Mirna, sabi siya, when I cook, I will search Google for your guest. Imagine, nagkataon, may dumating ng guest, nag-search siya sa Google, at fabulously, nag-serve siya ng nagawa niya. So, na-impress ngayon yung kanya. Sinuportahan siya, no? And fast forward, now she is one of the, she's in Davao,
She's one of the most respected na IT. Ha? Wow. At yung kanyang kumpanya, ang laki-laki. Pero itong nakakatuwa kay Myrna. Myrna, hindi nagpapalit ng itsura. Pag lumalabas ng bahayan, nalapitan siya ng mga, doon yung mga kasambahay doon, tatanong siya, magkano mo sahod nyo dyan, ma'am? Tagal nyo na dyan, ha? Sasabi niya, secret! Pero siya yung may-ari. And I have zillions of stories like this. What about consequence ng migrant workers, yung social consequence, paghiwalay ng pamilya? You cannot have families, cannot have your cake and eat it too. Diba? There are things that we need to accept. Again, government intervention will be very, very critical. Tapos sumagot ang gobyerno. Kaya gaya, meron kaming children's circle. Nag-i-interview ng gobyerno. And napakaganda ng participation ng mga networks of communication. PLDT is there, Globe is there. Lagi mo lang silang alagaan sa connection. I think support system. Oo. Lifetime ba yun? And we just have to understand. We have to make the children understand na ito ang dapat mong kinukulit. Ang iyong magulang ay nagtatrabaho para sa iyo. 'Di ba? Hindi sila nagtatrabaho para ibili ka ng Nike, para ibili ka ng iPhone. Kailangan iyon makulit tayo doon sa konsepto kung bakit umalis ang magulang mo. Kaya lang yung tanong ni Joby, lifetime ba? Yung ang kanyang support, mandate, welfare for the migrant workers. Hindi niya na mandate yung after. Kasi di ba ang migrant, may kontrata, di ba? Matatapos din. So, what do you think about it? Although meron tayong reintegration programs, Ayun, tama. Again, doon lang medyo, bakit baka ako nag-iisip ako ng reintegration? Uuwi lang naman siya sa bayan na kung saan siya lumaki. So what is there to be challenged about? Again, ako lagi naniniwala ako dun sa mindset mo eh. Tingnan mo na lang ito. Di ba? Ang daming psychic. Nagbabakbakan sila. Sino ba pinakamagaling? Si Joby Vargas. Ngayon, kunyari, meron nagsabing, mas magaling ako sa'yo. Ano gagawin ko? May production ako. Di ba? In-elevate mo na naman yung sarili mo. Kaya inasabi ko nga lagi, nandito sa iyo eh. Nasa mindset mo eh. Yun ang tingin ko na kailangan naming gawin. Kailangan, kasi ako, ang bilib na bilib ako sa Pilipino, bawasan niya lang yung kayabangan niya, tsaka yung pagiging sensitive niya. Ang lalim dito eh. Imo-motivate mo ng tama, sige ako bahala dito, gawin mo yung parte mo, and ipakita mo sa kanya saan ang pupuntahan. Hindi tayo magaling pag bine-baby tayo. Napansin mo? Hindi tayo magaling pag bine-baby tayo. Pagka tinulungan mo, hihingin niya buong braso mo. Hindi yun ang tamang motivation sa Pilipino eh. Ang Pilipino, gumagaling siya pagka nabibigyan mo siya ng role. Opportunity. Yung bang, ito ang significance mo. Di ba? Ting nakakakita tayo ng may bagyo. Di ba? Lahat tayo nagkakaisa. Tutulong ka. Meron tayong ganun eh. So, dapat yun ang ating ma-explore mabuti. Saan ba ang susi ng motivation ng Filipino psyche? Hindi tayo responsive sa utos. Hindi rin tayo responsive we do not respond very well to debates. Nag-aaway tayo eh. We take it to the personal level. Hindi tayo cerebral eh. Laging kadugtong lagi dito. So, yung emosyon ngayon, ang gawin mong strength. Nagiging emotional siya kung nakikita niya kung saan siya pupunta. Yung mayat-maya minomotivate mo. Saan kita gustong dalhin? Partner mo kami. Kaming gobyerno, itong tutulong sa'yo. Pag-aaralin kita kasi ito ang gusto kong mangyari sa'yo. Di ba partnership? This is the welfare, the OWA. Let's say kung sakali namatay yung parents nila abroad, ang mga bata nandito, lifetime ba ang tulong ng OWA? Hanggang pag-aaralin yung panganay niya, hanggang makagraduate. And then, hanggang sa bunso? Hindi, yung panganay lang. Panganay lang. $25 lang ang contribution dito. Kaya ngayon sabi ko baka akala ko kailangan kasama ng pondo pa. Ang buong kung ilan yung anak niya, akala ko but we have to understand that there exists the Department of Social Welfare and Development. Kumbaga, hindi lang naman OWA ang sumasagot. Marami pa sangay ng gobyerno na nabuhay, na itayo dahil para sagutin sa yung mga ganyan. Gaya nun, hindi namatay. Yung nandiyan ang DSWD. Yun ang talagang yun ang sumasagot. I think nung araw, may panahon ng Amerikano, I think even panahon ng tatay ni Presidente, may social engineering. Oo. Diba? Parang
May plano sila sa kabataan, saan nila dadali? And tingnan mo, parang inatakulang sa atin. actually, when I look back, the Marcos administration, the senior Marcos, no, they were really way ahead of its time, and they really knew how to communicate. Una, music. Ang music nila at paulit-ulit, araw-araw, maririnig mo yung mabuhay, mabuhay. Everything, Filipino, Filipino, Filipino. Paulit-ulit yan. All networks yan lang ipe-play. Kahit na banas ka na sa naririnig mo, pasok ng pasok sa isip mo. And one way or another, it will have some effect on your behavior and way of thinking. Ito mo hanggang ngayon, buhay sa isip natin, yung sa mga, ako, kagaya ko, buhay na ako noon eh. Ano siya, na-influensyahan ako noon. Siguro dahil, I think makukumpara kayong Ramos and Marcos. May contestable, maring contestable kung gusto ba nila yung policy na yun o hindi. Pero yung dalawang regime na yun, merong direction. No? Si Ramos gusto niyang Philippines 2000, maging Nickwood ang Philippines. Si Marcos kasi gusto niyang baguhin yung old society to lead to a new kasi society. Nga meron siyang gano'n eh. No? So may gano'n, no? Yung parang yun ang wala. Kasi sana maayos. Ako, kagaya dito, kaya yun ang vision na malinaw sa mga taga-OWA. I want the OWA to be the global leader consultant, and we're doing that. Kasi tayo ang tinitingala pagdating sa migrant workers welfare. Tayo yan. Tama. May isang OFW na nagtanong sa akin. Joby, pakitanong nga kay Arnelli, no? Kung sakop ba ng OWA, kasi may mga boxes kami na naiwan sa costume sa Russia. Hindi namin makuha-kuha. Paano naman nagiging sakop ng OWA yun? Ayun nga, kaya dapat tanong. Sometimes, paano namin makukuha yung boxes? Pinipigil ko na lang yung bibig ko eh. Alam mo naman na, kilala mo naman ako. Dito magandang case yun. Bakit hindi cover yan ng OWA? Bago ako napunta dito, alam mo naman gano'n akong kaprangka at gano'n akong mang-okra. Ayun nga, paano mo masasagot yan? Okay, sige. Ganito na muna. Iwan ko muna yung salitang common sense. OWA ba yun? Hindi. Diba? Kanina ba niya naiwan? Yung boxes, nasa costume daw ng Russia. Nandoon sila. Nagtatrabaho sila sa Russia. Wala ba tayong departamento dito ng customs? Ayun nga. Bakit nga? Pero siyempre meron tayo. Meron tayo, di ba? 1 year na raw hindi nila nakukuha. DFA ba ang customs? Hindi. Separate yun eh. Sa Department of, yan eh. Bureau of Customs. Di ba? Meron tayong Bureau of Customs eh. So sila ang kakausapin. Ngayon, anong nangyayari kasi, parang si OWA, parang solusyon sa lahat. Takbuhan ng lahat. Anak ng wetig naman, hindi naman kakayanin ng OWA yun. Ito lang, dito lang ako ang saya-saya. Kasi ang OWA, ang ganda ng relasyon sa halos lahat, sa lahat ng mga department. The Bureau of Customs, kausap ko pa yung mga opisyal na we're working very harmoniously together. Kasi, yan nga, nabanggit mo yung mga ganyang mga containers na kailangan ilabas. Sa amin lalapit. Siyempre, kami magko-communicate. But that is just how far we can go. Ako, dapat pala i-integrate sa education o sa curriculum yung anong role ng mga agency. Oo. Lahat na lang, OWA. Kasi baka tumanda ka, di mo alam anong mga agency para sa isang bagay. Sinasabi ko, pagka ba nagkasunog, tatawag ka ng pulis. Bureau of Fire yan. Di ba? Pero, di ba, magkamukha sila. Pero, ang linaw ng role. Bombero ang tumutugon pagka may sunog. Ito, anything na nangyari sa'yo, OWA. Paano naman nangyari yun? Para na kaming Office of the President kung yun ang iniisip ng lahat ng tao. Although I would love to solve problems ng OFWs. Ang nature ng kanilang problema related lahat sa business eh. Di ba? Pati ang kausap mo kasi mga negosyante. Kasi work employment ito. Yes. Kagaya nung kausap ko lang si Yusek Hanso isang araw. Nung nagpunta kami sa Germany and Czech Republic, nandun si Presidente. At kasama niya yung mga taga-Frankfurt, yung mga gumagawa ng mga operation manuals ng mga negosyo. Kinausap ko sila. Sabi ko, alam niyo ba yung mga agencies, walang operation manual? Wala silang standardization yan. Walang operating manual. Pwede ka ba naman walang ganun, negosyo ka? Ang laki-laki mong negosyo. Nai-imagine mo ba ang Jollibee, ang Greenwich, ang Shakey's? Lahat yan mayroong operator. Mayroong manual yan. Paano nare-resolve ng OWA ang isang problema ng isang OFW kung ayaw niya na doon magtrabaho sa
sa employee niya na Wala, gusto niya nang umalis kahit na may kontrata siya mahirap doon. yun eh. Hindi magagalit yung employee. Magagalit, pero kaya namin yun. So hindi makakasira sa ano natin. Hindi nga eh. Kasi nga, yan nga yung Breach of problema contract eh. yun. Kaya yan nga yung problema natin. Ngayon, ang susuriin mo, bakit ba siya umaayaw? Dahil ayaw niya na raw. Kumbaga parang, Ikaw ba pwede yun? hindi. Kaya lang, dyan pumapasok ang skill ng OWA. Kasi experts na kami dyan, kaya na namin i-address yun. Ayan, tanongin mo yan si Wayne. Kayang-kaya niya yung gawin yun. Yung Pero yung taong yun, pwede pang bumalik doon sa bansang yun. Kung hindi siya iba-blacklist, Okay. Depende. Depende. kasi nga, let's look at it sa mas malalim-lalim na pag-aanalisa. Tingnan mo, sino nagtatanong ng bakit ka umaalis? Bihirang-bihira, di ba? Ipipresyo mo lagi, inapi. For the longest time. Sino ba ang umasenso sa malaking sahod? Hindi naman eh. O ano ang gagawin mo dyan sa sahod mo? Doon ka umaasenso. Tama. Example, tinan mo nga si Diwata, nagtitinda dyan sa Makapagal. Sa Makapagal. Vlogger. Ako, I mean, siguro hindi ko alam yung kwento ng buhay niya, pero ako nabibilib na tinanggal. Tama. Resilient siya. Pero nakita mo bang nasira yung spirit niya? Hindi. Di ba? Nakatira sa ilalim ng tulay. Sabi yung titinda ko. Di ba? Di naman kagandahan si bakla. Pero, tama. di ba? Magluluto daw siya. It's almost like a fetish na nilalait mo yung bansa mo. I don't know why we have the play. Is it because we have so much negative psychology? And proud because all powers of influence, in one way or another, agrees to this direction. Recently lang, nandun ako dyan sa, si magpakailanman, kinausap ko mismo si Tita Mel Chanco. Yun, nasa bunto rin yung mga writers niya. Tita Mel, dito na ikikwento niya na naman, ni-rape na naman yung OFW. Napakalitong kwento niyan eh. Ako, Tita Mel, ang problema ko, ang laki ng impluwensya mo. Sabihin siya ganun din. Oo, sabi ko, ikaw, kapag ako sinabi mo pwede mag-swimming sa disyerto, naniniwala ang tao, ganun kakakong kabigat. So natatawa siya, pero kako ang pakiusap ko naman, pagka naman OFW matters, konsultahin niyo ako. Kasi ang dami ko kako mabibigay sa inyong kwento with the same impact to get the ratings that you want, pero not necessarily destroying yung maliliit namin mga hakbang na nagagawa to build our image. So, what I'm trying to say is, naiiwan kami mag-isa with this vision eh. Diba? Ang dapat, ang iisa ang rara natin. Una, magaling tayo. Hindi basura ang Pilipinas. Kikita ka dito, kung marunong ka lang magkwenta, dito mo gawin yung hirap na ginagawa mo dun abroad, ang laki nakikitain mo rito. Doon mahirap talaga trabaho ron eh. Mahirap talaga. Sino? Pwede ka bang may katulong dun? Hindi, Pwede ka ba nagpapahinga dun? Hindi. Yung gagawin mong pagdedikasyon dun, dito mo gawin. Dapat kinakampihan mo yung bansa mo eh. Ang isa sa pinakamalaki nating problema rin kasi kaya natin sinasabi ang walang pag-asa lagi sa Pilipinas. Hindi mo iniisip na buong Pilipinas bahay mo. Nakita mo nagtatapon tayo ng basura pag lumabas ka ng Why? Because yung labas ng bahay mo hindi mo alam na bahay mo pa rin yan. Wala kang pakialam kung sunugin yung dagat mo ay sunugin yung gubat mo kasi hindi mo iniisip na bahay mo yan eh. Now, there should be a massive campaign to change the mindset of the Philippines. Mahalaga yan. Napakahalaga nun kasi ang buong Pilipinas, bahay mo yan. Ang gulo ng ating messaging eh. Alam mo, siyempre, ang messaging kailangan iisa lagi yan at makulit at hindi siya dinidebate. Hindi siya dinidebate. Ini-inculcate yan sa utak. Now, sabi nila masama, hindi masama yun eh. Kailangan yung tao, yung populasyon ng Pilipinas, ginigiya mo sa isang direksyon. So dapat pa lang yung ipapakita lang, it has to be the image yung maganda lang. Oo naman, alam mo, bakit mo sisiraan ang sarili mong bansa? Kasi ang ginagawa, ang reaction ko dun kay, sinasabi mo kay Mel, kasi ang point naman niya siguro, baka ito yung realidad eh. Of course it's not reality. Oo, the negative itong nakikita namin. So why did you choose to show that? Hindi mo ipiliin yung ibang side of reality? Pwede rin makasira sa Kaya nga sinabi mo, bakit ba tayo libog na libog sa pangit? Kasi yun daw ang pinanonood. Well, is that right?
See, that's why nandito tayo sa fix na ganito. And then sasama ang loob mo kapag sinabi ang mga Pilipino, puro mga mates, puro kayo mga api, puro kayo mga pokpok. Yan ang pinopromote mo eh. Pinakikilala mo sarili mo na ganyan. Pero kung may comprehensive tayong policy, bawal yan ha. Alam mo ba sa ibang bansa, punta ka ng Middle East, hindi mo pwede siraan yung bansa na dadamputin ka. Kasi yung baho natin, atin-atin na lang yan. Yan yung mindset ni Marcos. Di ba? Bakit mo ikikwento? Di ba? O, sa bahay mo, o, kunyari, merong kung ano man nangyari, kinikwento pa natin sa kapitbahay eh. Anong tingin mo sa future ng overseas employment? Ito, ako hindi ko to nakikita na nakakaawa na industriya. Unang-una, kada isang kontrata niya na pinipirmahan niya na isang bubong ang nagagawa, mesa na pupuno ng pagkain, nakakapag-aral ng mga bata. It's a beautiful industry. Okay. Plus, it elevates your country dahil meron kang mga ambassadors ng iyong bansa na nagsasalaysay kung gaano kaganda ang bansa mo. Ngayon, sana dumating lang yung panahon na hindi naman tayo naiipit na kinakailangan mo laging iwan ng pamilya mo kahit na ayaw mo. Tapos alalayan natin dapat yung kanyang naiiwang pamilya. Pero may chance ka bang tumakbo pa ng pagiging senator o gusto mo? Wala naman nang sasabi sa akin. Tingnan natin. Pero kung mayroong mag-aaya. Hindi ko alam. Yan ang hindi ko alam. Kasi unang-una, sa pera pa lang nagagastos mo dyan, tatago ko na lang yun. 500 million, kukulangin dyan eh. Alam mo, ako lang how I wish that we get more chances to talk in this level. Kaya meron kaming proyekto ngayon, yung parokya ng OWA. Ito, no, whether they talk in their dialects, kailangan meron ganitong discussion eh. Na para mahanap natin yung sarili natin, na walang problema yung original natin sarili. Yun kasi ang problema natin, pinipintasan natin yung original natin sarili. Wala tayong program niya. Diba? Ako naniniwala pa rin ako, yung original na Pilipino, superior. Superior tayo. Kasi nga, Joby, nabuhay ako noon, naabutan ko yun eh. Maganda ang ugali ng Pilipino. Kaya lang, ang dami mo, alam mo saan tayo nagka-problema? Nung finid mo ng mga imported na mga konsepto, hindi natin alam i-handle eh. Ang napakalaking bagay na may tutulong, mga artista. Tama. Kasi yung mga artista pinaniniwalaan. Ang nakakalungkot sa sining at kultura. Yes. Yeah. Culture is the future. Kaya nga sila ginagawang tawag dito, endorser eh. Diba? Isa sasabihin ni Vice, isa sasabihin ni Ding Dong, Marian. Ito mga powerhouse. It's like an 88-piece orchestra. Diba? Hindi mo naman masasabing mas magaling yung nagtitimpani kaysa dun sa nagsa-xylophone. Mas magaling yung first violin sa nagche-cello o sa... Hindi eh. Ang magaling yung magkukumpas. Kailangan may magkumpas, iisa ang tinutugtog natin. Then you produce a beautiful symphony. May mga gusto po ba kayong i-promote para sa ating mga viewers? Sa ating mga viewers, especially the OFWs na pinagsisilbihan ng OWA, matagal na silang humingi ng mga pagbabago. Kaakibat ng pagbabago ay yung pagsunod nyo rin. Diba? Marami kaming binuo na mga programa, marami kaming binuo na channels para kung saan kayo pwedeng kumonek. Ngayon, wag puro sa akin. Hindi ang buong OWA, hindi lang si Arnel Ignacio. Yung buong OWA ay OWA. Meron kami 17 opisina all over the country, 34 na opisina all over the world. Nagawa tayo ng hotline. Gamitin niyo po yan. Ang laki ng investments natin dyan. And that hotline works, yung 1348. 1348 if you're in Metro Manila, 021348 outside of Metro Manila. Dagdagan yung plus 632-1348 outside of the country. So, humihiling kayo ng pagbabago, araw-araw, yan ang aming ginagawa. Yun, again, uulitin ko, kakambal ng hinihiling yung pagbabago para ito maging successful, kayo rin magbabago. Let's keep in touch. Let's have a strong channel of communication at hayaan yung pangalagaan namin kayo sa pamamaraan na kakaiba at tama. Lalo-lalo na ang pagsasabi ng totoo. Hindi namin kayo bebebihin kasi naniniwala ako na hindi ito makakatulong sa inyo. Ang pagsasabi ng totoo sa inyo, ang tunay na tanda na mahal namin kayo. So, sana samahan niyo kami rito at suportahan niyo itong direksyon ng OWA. Life lesson. Kadalasan ngayon, Joby, ang tao laging iniisip kung paano siyang aasenso eh. Hindi naman nagbago ang formula eh. Nagbago lang yung mga ibang components ng formula. Again, still hard work, your ambition,
and fierce focus on your ambition. Kung wala kasi kayong focus kung ano gusto niyo magawa, sa bawat isang nakakatukso na ikaw ay umalis at palitan ng pangarap mo, aalis ka eh. Kaya dapat, kung ano yung focus mo, ipako mo doon ang attention mo, at bawat hakbang na gagawin mo, yun ang tahakin mo hakbang. Direction pa rin. Yes, direction eh. Wala namang nagbago eh. Sinasabi lang nila na ngayon, panahon na ng social media, it's still the same. Success in social media is still hard work. Hard work. There's no shortcut. Walang shortcut. So, pag-isipan niyo po mabuti yan. At ito na lang, huwag kayong tamaring magbasa. Kasi lagi na lang tayong nakikinig sa sasabihin ng katabi mo. Tandaan niyo, you have a very sophisticated organ inside your skull, and that's your brain. And huwag niyong pabayaan na yan ay maging brand new habang buhay. Gamitin natin lagi yan. Hindi lang yan sa ikaka-asenso ng bansa. Ikaw mismo asenso ka. Gamitin mo lagi yan. Hi, this is Admin Arnel Ignacio. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, do not forget to like and subscribe. Hello po, ito si Arnel Ignacio, Administrator ng OWA, at nagsasabi sa inyo, do not forget to like and subscribe sa Joey Vargas TV!